Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Isang mapagpalang araw, Sir Bordes. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Leopoldo, 46 at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan, kasama ang aking pamilya. Lumaki po ako sa lalawigan ng Cebu, literal na isa akong Cebuano. Sa lugar ito nakatira ang buo naming angkan. Alam naman natin na ang Kalakhang Cebu ay ang pangalawang pinakamataong lalawigan sa bansa. Ito ay isa sa 3 opisyal na takdang kalakhan sa Pilipinas. Ang Cebu ang isa sa may pinakamaraming kasaysayan. Katulad na lamang ng Spanish colonial era, noong mag-arrive sa Cebu si Ferdinand Magellan sa taong 1521. Ang lugar na ito ay tinatawag din na Indianized Kingdom, ruled Ilay Kings into major commercial center. Evaluation from Ypres, colonial trading hub to a modern city. Kaya masasabi na ang Cebu ang isa sa pinakamayang historic place sa ating bansa. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong pangyayari. Karanasan ito ng aming pamilya nung magbakasayon kami sa baryo ng aking lolo't lola na mismong mga magulang ng aking ina na sakop pa rin ng Cebu. Sir Bordes, si Apol ang nag-iisa kong kapatid. Edad 12 pa lang si Apol at 14 anyos naman ako nung manirahan kami sa Maynila. Magkasama noon na masukan ng aking mga magulang sa isang malaking pabrika. Naging maayos naman ang takbo ng aming pamumuhay. Dito sa lugar na ito ipinagpatuloy namin ni Apol ang pag-aaral. Kahit sa Maynila na kami nakatira, palaging sa probinsya pa rin ang isip namin ng aking kapatid. Para sa amin ni Apol, ang Cebu ay puno ng masasayang alala sa aming kamusmusan. Makalipas ang 5 taon, araw noon ng aming bakasyon sa eskwela, napagkasunduan namin ni Apol umuwi sa Cebu. Balak namin magkapatid bisitahin sina lolo't lola. Nasasabik din ako na muling makita at ang mga childhood friend ko. Ang magaganap na bakasyon ay sa pagitan lang naming kapatid. Alam ko kasi na abala ang aking mga magulang sa kanilang trabaho. Ngunit laking tuwa ko nung sabihin nila na magkakasama kaming lahat na uwi sa Cebu. Lalo't lumipat na umano ng tirahan ang mga magulang ni Mama sa kapatid nito sa ibang lugar na mismong dating tahanan ni Lolo. Taong 1976 nang magbakasyon kami sa Cebu. 7 araw din kami mananatili sa lugar na aming pinagmulan. Noong makarating kami sa aming probinsya, dumiritso agad kami sa kapatid ni Mama sa ibang lugar. Hindi na kami dumaan pa sa dati naming bahay. Nasira na kasi ito at napabayaan buhat nung lumipat kami sa Maynila. Maliit lang kasi ang dati naming bahay at gawa lang ito sa mga kahoy. Sir Bordes, naninibago kami ni Apol sa buong paligid. Nasa liblib kasi na lugar nakatira ang aking tita kasama sina lolo't lola. Gayunpaman, marami namang kabahayan kaso magkakalayo ang bawat agwat. Malapit ang bahay sa gubat. Mula sa hindi kalayuan dinig ko ang malakas na hampas ng alon sa dagat. Malamig ang klima na tila parang nasa ilalim lang kami ng lilim ng mga puno. Naku! Malalaki na ang aking mga apo. Ilang taon lang ang lumipas, malaki na ang pinagbago ninyo. Kumusta naman ang pag-aaral ninyo sa Maynila? Nakangiting wika ni Lola.
Hindi maipinta ang tuwa sa kanyang mukha. Ayos lang po, La. Nag-aaral po kami ng mabuti. Ah, Lola, nasaan po si Lolo? Magalang na tugon ko naman dito. Wala ang lolo mo, apo, kasama ang tito mo. Umalis sila pumuntang bayan para magsabong. Mamaya pa yun makakauwi. Siguradong matutuwa ang lolo ninyo pag nakita kayong magkapatid. Ani Lola na hindi maalis ang ngiti sa labi. Sanay na rin ito sa pagiging sabungero ni Lolo kahit medyo babaero noong kanyang kabataan. Si Lolo talaga hindi na nagbago. Walang tigil pa rin sa kakasabong. Sa bagay palagi naman siyang nananalo. Kaya hindi magawang magalit ni Lola. Sabat naman ni Mama, Sir Bordes, sobrang kaligayahan ang namamagitan sa aming lahat, kahit na hindi kumpleto ang buo naming angkan. Nasa ibang baryo kasi nananahan ang iba naming kamag-anak. Masarap na lutong bahay ang inihain ni Tita. Masayang pinagsaluhan ang nakahain sa hapag. Natutuwa din kami ni Apol dahil kwelang, kausap ang tatlo naming pinsan na mas bata lang sa amin ng ilang tao. Mga insan, ano naman ang pinagkakaabalahan nyo pag ganitong araw ng bakasyon? Medyo malayo ang bayan at paraalan dito kaya sigurado hindi nyo madalas kasama ang inyong mga kaibigan, tanong ko sa aking mga pinsan. Magkakatabi kami nakaupo sa nakatumbang kahoy sa labas ng kanilang bakuran. Lumabas kasi kami ng bahay matapos mananghalian. Tahimik lang noon si Apol nakaupo habang may iginuguhit na bagay sa lupa gamit ang patpat. Sa totoo lang insan, wala kami masyadong libangan. Pag ganitong bakasyon madalas kami magkakapatid na liligo sa dagat. Pumupunta sa gubat at nanghuhuli ng mga gagamba. Uso kasi dito ang bulang ng gagamba lalo na doon sa school. Gusto mo mamayang gabi manghanap tayo ng gagamba na ipangsasabong natin? Anak ng pinakapanganay. Kapwa kasi mga sultero ang tatlong magkakapatid. Mukhang maganda nga ang naisip mo insan. Sige ba, mamaya maghuhuli tayo ng gagamba. Makikipagpustahan tayo bukas. Saan ba madalas may sabong ng gagamba? Sumang-ayon naman ako sinabi ng aking pinsan hinggil sa aming gagawin. Balak sana sumama ni Apol, ngunit hindi ko ito pinayagan lalo't babae siya. Pabirong nagwika ang aking kapatid kung bakit puro lalaki ang mga pinsan namin sa bunsong kapatid ni Mama. Wala tuloy siyang makabonding na babae. Mabuti na lang sobrang close sila ni Lola. Sir Bordes, habang nagkukwentuhan kami magpipinsan. Bigla ko nasipat sa malayo ang isang lumang bahay. Sira na ang mga dingding nito, ngunit maaayos naman ang bubong. Tila ang bahay ay parang inabandona sa matagal na panahon. Napapalibutan din ito ng makakapal na talahib. Habang nakatanaw ako sa bahay nyon, bigla nahagip ng aking mga mata ang isang batang babae. Tahimik nakatayo sa tarangkahan. Nanlamig ako sa kinaupuan nung biglang may lumabas na mga kamay sa madilim na pinto at malakas na hinila ang bata. Parang imposible kasi na may pamilyang gusto manirahan sa bahay na yon. Saglit ako napatulala sa aking nasaksihan. Tila parang pinaglalaruan ako ng sarili kong mga mata. Hindi ordinaryong ang mga kamay na lumabas sa pinto. Mahaba kasi ito at maputla. Nagawa akong tapikin ni Apol sa balikat.
Napansin nito ang aking katahimikan na parang nakakita ng multo. Maging ang aking mga pinsan ay nagtaka sa pagiging balisa ko. Lahat sila'y pinasadahan ng lumang bahay bago nagwika ang isa sa kanila na kailangan na namin pumasok sa kanilang tahanan sapagkat pauwi na si Lolo. Ngunit tila may mga bagay akong napansin sa mga mata ng magkakapatid. May bagay sila na gustong sabihin ngunit hindi pwedeng ibunyag. Pagkabalik namin sa bahay ni na Tita, bumungad agad sina Lolo at Tito, bit-bit ang panabong na manok kasama ang dalawang bihag. Panalo na naman ang mga ito sa sabong. Kahit nangangamoy dugo at pawis si Lolo, hindi namin pinalampas ni Apol na yakapin ito. Malaki ang utang na loob ko sa aking abuelo. Naging mabuting lolo ito sa aming pamilya. Kinagabihan matapos namin maghapunan, nagpaalam kami sa matatanda na manghuhuli kami ng gagamba. Hindi sinabi ng aking mga pinsan na doon kami sa gubat tutungo. Anya, hindi umano kami papayagan. Nung una ayaw pumayag ni na Mama't Papa lalo na sina Tito at Tita. Mabuti pumayag sina Lolo at Lola basta huwag lang kami lalayo ng husto. Mahirap na at baka mapaglaruan kami ng mga taong lipod. Sir Bordes, tanging kahan ng pusporo at flashlight ang aming dala nung tumungo kami sa makapal na kakahuyan. Naghanap kami ng mga gagamba sa mga sanga at talahib. Nakatuon lamang ang aming atensyon sa bandang itaas ng mababang puno at walang pakialam sa anumang madaanan. Tinahak ang mas liblib na lugar at ginalugad ang bawat tuyong dahon na pwedeng pamahayaan ng mga gagamba. Dumating sa punto na hindi ko namamalayan na unti-unti na kami nakakalayo. Narating namin ang pusod ng kagubatan. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil apat naman kami magkakasama. Makalipas ang ilang sandali nakahuli kami ng magagandang uri ng gagamba. Mahigit ilang oras din ang aming inilaan sa panghuhuli. Insan, umuwi na tayo. Tama na itong nahuli nating gagamba. Gabing-gabi na siguradong pagagalitan tayo ng mga magulang natin. Sa kabila tayo dadaan para mabilis tayong makauwi. Saad ng panganay sa magkakapatid. Tumango lang ako. Hindi ko naman kasi alam ang pasikot-sikot sa lugar. Basta ang alam ko susunod lang ako sa kanila. Kuya, gusto mo ba pagalitan tayo ni Lolo? Kabilin-bilinan niya na huwag tayo lalapit sa abandonadong bahay. Alam mo naman na may sumpa ang bahay na yon. Dito na lang ulit tayo dumaan kahit na malayo. Pagtutol naman ng pangalawa. Habang tahimik lang kami ng kanilang bunso. Sumpa? Anong sumpa? Naniwala ka naman kay Lolo. Kung totoo man ang sinasabi ni Lolo, bakit may mga sandali na binibisita nila ni Lola ang lumang bahay tuwing hating gabi? Minsan may mga bitbit pa silang pagkain. Minsan ko na si Lolo nakitang nagsindi ng kandila doon. Alam ko naman ang tunay na dahilan kung bakit nila tayo pinagbabawalan dahil namatay ang buong pamilya nakatira doon. Saad na pagbubunyag nito na labis kong ikinagulat. Tama nga ako na may malalim na kwento sa likod ng abandonadong bahay. Dagdag pa umano ng aking pinsan na tupok na daw ang bahay. Nilamon ito ng buo ng apoy. Pero inayos daw ito ni Lolo. Simula noon palagi na may naririnig silang hiyaw ng mga taong nasusunog.
Pag-iyak ng batang paslit na babae habang kinakain ng nagraragas ang apoy. Ang alam ng karamihan aksidente ang sunog mula sa natumbang gasera sa kasagsagan ng hating gabi. Kaya minsan tuwing alas 12 ng gabi nag-aalay sina lolo't lola ng mga pagkain at nagsisindi ng ensenso bilang pakikiramay sa hindi matahimik na kaluluwa. Sir Bordes, ang ipanagtataka ko lang kung bakit tila hindi pa makatawid sa kabilang buhay ang pamilyang namatay. Bakit tila nagpapahiwatig ang batang babae ng kalayaan? Gusto nito makawala sa kalbaryo, ngunit may mga kamay na pilit humihila sa kanya pabalik sa bahay na iyon. Hindi kasi tugma ang salaysay ng aking pinsan sa saksihan ng aking mga mata. Parang may mali sa kaluluwa ng bata. Marahil sina tito, tita, at lolo't lola ang tanging nakakaalam ng tunay na kasagutan sa likod ng trahedya. Imbes na matakot ay mas lalong tumibay ang aking loob. Naawa ako sinapit ng insenteng bata na namatay sa sunog. Kinumbinsi ko ang magkakapatid na doon kami dumaan sa sinabi ng kanilang kuya. Lumusot kami sa makapal na mga sanga. Tinahak ang shortcut. Makalipas ang kalahating oras, nababanaag ko na sa malayo ang abandong bahay. Gumuhit sa aming mga mata ang aandap-andap na sindi ng kandila na tila may tao sa loob ng bahay. Si Lolo agad ang unang pumasok sa aking isipan. Pinatay namin ang sipat upang hindi kami mahuli. Tinignan ko ang aking relong pambisig at napagtanto na hating gabi na pala kung saan ang oras na ito sumiklab ang sunog. Tanging kadiliman at kaunting liwanag na nagmumula sa buwan na tumatagos sa lilim ng mga puno ang nagsilbing ilaw. Mas naging maingat kami sa paghakbang habang papalapit sa lumang bahay. Napatigil kami sa paghakbang nung marinig namin ang pag-iyak ng isang lalaking punong-puno ng pagdadalamhati at kasawian. Paulit-ulit ito humihingi ng tawad na tila nakagawa ng mabigat na pagkakasala. Ang tinig ay pamilyar sa aking pandinig. Bahagya kami lumapit sa kubo na may 1 metro ang layo. Itinapat namin ang mga sarili sa malaking siwang ng digding habang nagtatago sa malagong halaman. Sir Bordes, talagang gulat na gulat, kami magpipinsan nang sumilay sa aming mga mata ang nangyayari sa loob ng lumang bahay. Nakaluhod ang aking lolo sa tapat ng kandila at mga pagkain na nakagalay sa maliliit na pinggan na tila nagbigay alay. Ang talagang nagpasindak sa akin na halos sumabog na ang aking dibdib nung makita ko ang kaluluwa ng batang babae. Sa tansya ko nasa 6 na taong gulang pa lamang ito. Nakatayo ang bata malapit kay lolo. Ang mas nakakatakot may mga kamay nakahawak sa bata. Isang espiritu ng lalaking tila ay pakawalan ang mga kamay ng paslit. Hindi ko alam kung nakikita ba ito ni lolo at ng mga pinsan ko. Sa kalagayan ng bata, para itong nagpupumiglas makawala sa kamay ng kaluluwa ng lalaki. Tila inaabot ng bata ang kanyang mga kamay sa aking abuelo. Hindi pa masyadong matanda si lolo. Matipuno at maganda pa rin ang tindi at pangangatawan nito. Sa senaryong iyon, pakiramdam ko hindi talaga nakikita ni lolo ang batang babae. Ngunit nararamdaman niya ito. Ang malaking palaisipan kung bakit 2 lang ang hindi matahik na kaluluwa sa lumang bahay. Binubuo kasi ng 4 na miyembro ang nasunog na pamilya. Ang nagpapagulo sa aking isipan ay nabigyan ng malinaw na kasagutan.
Maliwang kong narinig na tinawag ng bata na ama ang aking lolo. Paulit-ulit nito sinisigaw, "Tatay, tulungan mo ako." Sobrang init na susunog ang katawan ko. Paulit-ulit na sigaw ng bata. Hindi ito makawala sa higpit ng pagkakahawak ng espiritu ng lalaki na parang may madilim na kahapon nung nabubuhay pa ito. "Nak, patawarin mo ako. Patawad na huli na ako ng dating hindi kita nailigtas. Hindi ko kayo nailigtas ng nanay mo." Dinig kong sabi ni Lolo. Kahit ang tatlong magkakapatid ay nabigla sa mga sinabi ng aming abuelo na may anak pala ito sa ibang babae. Habang patuloy humihingi ng tawad ito, ay galit sa mga mata ang makikita sa kaluluwa ng lalaki. Ako lang ang nakakakita sa mga espiritu, kay mas nauunawan ko ang lahat ng bagay. Malinaw na sa akin ang lahat na may kataksilan na ginawa si Lolo. Nakaipagrelasyon ito sa babaeng may sarili ng pamilya. Napag-alaman ko sa aking pinsan na may saltik sa pag-isip ang katipan ng kalaguyo ni Lolo. Sa madaling sabi, may pagkasinto-sinto ito. Sa kondisyon naman ng lalaki, masipag at mabait naman ito bilang isang responsableng ama. Namamasukan ito bilang labor sa isang construction site sa bayan at malalayong lugar. Kaya bihira lang makauwi sa kanyang pamilya. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon habang wala ang asawa ng babae. Kinuha ang loob at inalok ng mga bagay tulad ng pagbigay ng pera bilang panusto sa dalawang anak. Kinalaunan nagkaibigan sila at nagbuga ang relasyon. Noong una inakala ng lalaki na anak niya ang pinagbubuntis ng asawa. Ngunit kinalaunan matapos iluwal ang sanggol na laman nito na hindi pala niya tunay na anak ang bata. Bunga ito ng pakikipag-apid sa ibang lalaki. 7 taon gulang na ang bata bago nalaman ng Ginoo na si Lolo ang tunay na ama. Dahil may tililing ang padre de pamilya. Samahan pa ng pagtataksil ng kanyang may bahay ay bumigay ang kanyang isipan at nakagawa ng isang malagim na pagkakamali. Hindi aksidente ang pagkasunog ng kanilang tahanan. Sinunog ito mismo ng padre de pamilya. Sir Bordes, nalaman ko ito dahil isang pagbabalik-tanaw ang nakita ko sa nakaraan bago nangyari ang insidente. Nakita ko kung paano silaban ng Ginoo ang kanilang tahanan. Naganap ito ng hating gabi habang mahimbing natutulog ang mag-ina. Kinusap ko ang aking mga pinsan na manatili sa kanilang pinagkukublian. Nakaisip kasi ako ng paraan kung paano matutulungan si Lolo upang makatawid sa kabilang buhay ang dalawang kaluluwa. Nagulat naman ang aking lolo nung makita niya ako. Upang hindi mapagalitan, sinabi ko sa kanya na alam ko na ang buong katotohanan. Guminhawa ang pait at pagdurusa sa sarili nung banggitin ko na nakikita ko ang kanyang anak. Ang bata na bunga lamang ng pagtataksil kasama ang lalaking dinurog ang pagkatao nung ito'y nabubuhay pa. Hanggang kailan ka po magdurusa, Lolo? Pareho kayong nagkamali ng ina ng bata. May tao kayong nasaktan na higit pa ang sakit sa kamatayan. Lolo, nasa harapan mo ngayon ang anak mo at ang lalaking sinaktan mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa bata. Kahit ilang beses ka pa lumuhod at magsindi ng kandila, hinding-hindi mababayaran ang ginawa mong kasalan. Humingi ka po ng kapatawaran sa lalaking nasa harapan mo. Naghihintay lang siya na aminin mo ang iyong pagkakasala.
Masakit sa isang ama ang masira ang binuong pamilya. Alam mo ito, Lolo. Dahil isa ka ring ama, pakiusap, Lolo. Kinalaunan nagkaibigan sila at nagbunga ang relasyon. Noong una inakala ng lalaki na anak niya ang pinagbubuntis ng asawa. Ngunit kinalaunan matapos iluwal ang sanggol na laman nito na hindi pala niya tunay na anak ang bata. Bunga ito ng pakikipag-apid sa ibang lalaki. 7 taon gulang na ang bata bago nalaman ng Ginoo na si Lolo ang tunay na ama. Dahil may tililing ang padre de pamilya. Samahan pa ng pagtataksil ng kanyang may bahay ay bumigay ang kanyang isipan at nakagawa ng isang malagim na pagkakamali. Hindi aksidente ang pagkasunog ng kanilang tahanan. Sinunog ito mismo ng padre de pamilya. Sir Bordes, nalaman ko ito dahil isang pagbabalik-tanaw ang nakita ko sa nakaraan bago nangyari ang insidente. Nakita ko kung paano silaban ng Ginoo ang kanilang tahanan. Naganap ito ng hating gabi habang mahimbing natutulog ang mag-ina. Kinusap ko ang aking mga pinsan na manatili sa kanilang pinagkukublian. Nakaisip kasi ako ng paraan kung paano matutulungan si Lolo upang makatawid sa kabilang buhay ang dalawang kaluluwa. Nagulat naman ang aking lolo nung makita niya ako. Upang hindi mapagalitan, sinabi ko sa kanya na alam ko na ang buong katotohanan. Guminhawa ang pait at pagdurusa sa sarili nung banggitin ko na nakikita ko ang kanyang anak. Ang bata na bunga lamang ng pagtataksil kasama ang lalaking dinurog ang pagkatao nung ito'y nabubuhay pa. Hanggang kailan ka po magdurusa, Lolo? Pareho kayong nagkamali ng ina ng bata. May tao kayong nasaktan na higit pa ang sakit sa kamatayan. Lolo, nasa harapan mo ngayon ang anak mo at ang lalaking sinaktan mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa bata. Kahit ilang beses ka pa lumuhod at magsindi ng kandila, hinding-hindi mababayaran ang ginawa mong kasalan. Humingi ka po ng kapatawaran sa lalaking nasa harapan mo. Naghihintay lang siya na aminin mo ang iyong pagkakasala. Masakit sa isang ama ang masira ang binuong pamilya. Alam mo ito, Lolo. Dahil isa ka ring ama, pakiusap, Lolo. Humingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng masama. Mahabang paliwanag ko sa aking abuelo, Sir Bordes, kahit hindi nakikita ni Lolo ang kaluluwa ng lalaki, lumuhod siya sa harap nito at paulit-ulit na humingi ng tawad. Inako ang malaking kamalian at kasalanan sa mata ng Diyos. Ilang luha ang dumaloy sa mga mata ni Lolo bago naging maaliwas ang kaluluwa ng lalaki, hudyat na pinatapatawad na nito ang aking lolo. Usang tumulo ang aking mga luha nung bitiwan ng Ginoo ang bata. Pinalaya na niya ito. Lamapit ang batang kaluluwa sa aking abuelo at niyakap ito ng mahigpit bago bumalik sa pangalawang itinuturing na ama. Naghawak kamay sila kasunod ng paglitaw ng nakaksilaw na liwanag. Pareho silang nilamon ng positibo. Dalisay na tanglaw bago naglaho sa mundo ng mga buhay. Sir Bordes, walang hanggan ang pasasalamat sa akin ni Lolo. Malaki umano ang naitulong ko sa kanya makawala sa bangungot at masalimuot na kahapon. Alam na din ni Tito, Tita, Lola at mga magulang ko ang tungkol sa bagay na ito. Kaya nga pati si Lola ay nag-aalay ng kandila sa mga namatay. Kinumpuni din noon ni Lolo ang nasunog na bahay para bayaran ang ginawang kasalanan.
Ang abilidad ko makakita at makausap ang ligaw na mga kaluluwa ang lumutas sa malaking suliranin sa aming pamilya. Sa isang gabing bakasyon ko sa aming lugar sa Cebu, ay 2 kaluluwa ang aking pinatawid sa nararapat nilang mundo. Ang mundo ng kalangitan kapiling ang lumikha. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Bordes. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi masyado nakakatakot ang ibinahagi kong istorya tungkol sa aming pamilya. Pero para sa akin ang karanasang ito ay tunay na nakakakilabot na kailangan ng matibay na pag-isip, pag-unawa, pananampalataya, pananaw, tibay ng loob at pagiging isang mabuting tao. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masungid na taga-subabay, Leopoldo ng Caloocan. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Thank you.